doors, they only hope for closing. Why? Cause they know I go again and go again. And when they in a drought, I'm the one. Hello! Amazing morning! Kamusta po tayo doon lahat? Hello, hello! Paki-type naman kung nasa ang lugar kayo ngayon sa ating training. Kamusta po kayo? Para alam natin kung saan na po nakakaabot no, ang ating mga training. Welcome po sa ating training tonight na ang tawag natin is IM5. So ang IM5 po, basically, pinag-uusapan po natin dito yung basics in business. Okay, which is yung po yung prospecting, inviting, presentations, closing, and then follow-up. No? Kung ikaw yung tipo ng tao ngayon na nakikinig na gusto mong matutunan itong mga to, ito pong training na to ay para sa inyo. No? So, yan po. Sige, paki-type naman. No? Can you guys type? Nasang lugar kayo ngayon? Ayan, bago po ako mag-share screen, ayan. So, announcement, no? Malapit-lapit na po ang ating anniversary. So, make sure na tayo po ay nandoon, no? Hindi lang tayo nandoon. Dapat po ay marami tayong dala-dala, no? Kasi talagang pinaghandaan po yan. So, si Marian ay taga Laguna. Hello po sa mga taga Laguna. Sige po, paki-type natin dyan, no? Taga saan po tayo para mag-start na po tayo. So, again, no? My name is TJ po. Ako po ay isa rin, no? Sa maraming members natin dito po sa IM Worldwide na nagkakandak ng mga training. Ayan, sige. Ayan, so si Ronaline, taga Bulacan. Hi, Mentor Ronaline. And si Rodalina. Ayan, binangona naman. Hello. Ayan, kamusta po kayo? So, ito po yung pag-uusapan natin, no? Kasi marami ang nagtatanong, ano ba yung gagawin ko? Yung paulit-ulit kong gagawin araw-araw, ito na po yun, no? So, this is IM5 Basics in Business. Ayan. So, sige. Share, by the way, no? Baka i-share na rin po ito sa inyong mga team. Kung meron po kayong mga GC, paki-forward na po ito, paki-screenshot na yung training natin ngayon na nag-i-start na tayo, no? Para at least makapasok na po ang lahat. Yan. So, hello daw, mentor, sabi ni Rodalina. Ayan. So, by the way, no, kung okay lang sa inyo na mag-participate tayo sa chat box natin. Okay lang ba sa inyo? Hi, Gome! Kamusta, Gome? Si Gome ba talaga to? Or ano? Si Mentor Gome ba yan? Mentor Gome Aguas? Ayan. Thank you sa pag-attend, nakaskade na daw. Thank you, thank you. So, kasi minsan hindi natin alam kung naglalag na ba ako, 'di ba? Nakikinig pa ba kayo sa akin? So kaya ma-appreciate ko talaga kung magko-comment kayo, no? So kung okay lang, is that a deal? Mga mentor, is that a deal? So hello po, amazing morning, Nueva Vizcaya, Team Unstoppable. Ayan. So thank you si Yang. Ayan. So thank you for attending ang ating training. So sige po, no? Ano ba yung nasosolve nito, itong training natin? Ang nasosolve po nito is yung pagiging productive natin. Okay? Kasi madalasan po, pag tayo pumasok sa negosyo na ganito, no, katulad po ng IM Worldwide, marami ang hindi nagiging productive, no, sa kanilang everyday routine, no? Ano ba yung gagawin araw-araw? So, ito po 'yun. Richard Gome ng IM Worldwide. Ayan, si Mentor Gome nanonood, no? So, sige po, let's start, no? Konting announcement muna tayo bago tayo dun pumunta sa ating training. Mga mentors, lahat po na nakikinig ngayon, i-download nyo na yung mga apps natin. So, meron tayong IM Worldwide app, IM Wallet app. So, napaka-convenient po niyan.
Ako doon ako nagche-check, pati yung payout ko doon ko na rin kinukuha. Sino sa inyo nagustuhan niyo 'to, no? Kasi tuwang-tuwa ako pagka nagta-transfer ako ng ano ko, ng pera ko, 'pag may kailangan ako bayaran GCash. So, ang dali 'no, lalo na yung IM Wallet app natin. So, for me the best po siya, and I don't need to wait for Friday. Kasi ang income natin na tinabaho natin last week, pagka meron kang IM Wallet app, Tuesday pa lang makukuha mo na. So, make sure magtanong-tanong po kayo sa mga mentors nyo, paano ba gamitin yan, paano po i-download. And now, we have a latest. No, ang ating pong latest is IM Ecom app. Okay? IM Ecom. So maganda po, mai-download nyo na po ito. Ito naman, ginagamit ko talaga to, no? Talagang sobrang amazed ako dito kasi madalas akong pumupunta ng office and bumibili ako ng products. So, nagustuhan ko siya kasi sa app na ako nagbabayad, connected yung income ko. So, ang nangyayari, pagpunta ko ng office, pick up na lang. Doon ako didiretso sa releasing area. Okay? Sino po sa inyo ang na-try nyo na to? Type 1. Sino naman ang hindi pa na-try? Type 2. Ayan. So, try nyo. Well, alam nyo, maganda sa app na to, walang bayad Wala po siyang bayad. You just need to download this app, no? Para magkaroon po tayo. So, ano ang benefit naman nito? Sa mga customer natin, they don't need to worry, no? Pagdating po sa produktong nabibili nila. Legit ba yung product na bibilin ko? Natatakot ako. So kapag sa IM Worldwide app sila bumili, siguradong legit kasi company po ang magpapadala sa kanila. Okay? So syempre may shipping po 'yan. And kapag kayo po ay nag-send ng inyong link, no? Kasi kapag ninyo po sa customer niyo yung link, automatic pag dinownload po niya yung app, lahat po ng kanyang bibilhin pasok sa'yo. So, ibig sabihin, SRP yung presyo niya. Pag bumili po siya, as count na rin yun na pang maintenance mo, project 001 mo, di ba? So, ang galing po talaga, no? And sa mga nagbebenta naman, no capital needed. No, kasi yan yung worry ng iba. Meron akong orders, pero paano yan? Wala naman akong perang pambili ng product. So, send mo na lang yung link, magbayad sila sa link, and then company po magpapadala sa kanila. Lalo na yung mga, uy, nakalimutan ko mag-maintain. Nangyari na ba sa inyo to? Kalimutan kong ano, i-maintain yung account ko o bumili nung sa incentive ko. Sarado na yung opisina. So, pag may app ka, makakabalik ka pa rin real time. Tapos, kinabukasan mo na lang kunin yung product mo sa mga IM Worldwide branches. Okay? Tapos, makakatulong po ito makapagparami ng customers. Mga mentors, nakakatulong ito. Kasi ang goal naman natin, hindi lang maparami ang mga napapa-join mo. Ang goal mo, maparami rin ang mga magiging customer mo. So this is the best, no, to track yung customer po natin, and may kasama din itong mga points kapag ginagamit mo siya. So ayos ba yon mga mentors? Palakpakan naman po tayo dyan, no? Alam nyo, ang IM Worldwide simula nung naging part ako, simula nung sumali ako, one thing na nanonotice ko, paganda lang ng paganda ng paganda. Napapansin nyo ba yon mga mentors, no? Grabe po ang ginagawa ng company natin behind the scene. So thank you so much Press AM, VP Aika, GM Ana, at lahat po ng head ng office natin. Sobrang salamat po, no? In behalf of in behalf of lahat ng members natin, no? Kasi ako po ay training director din po ng company natin, nagkakandak po ako ng mga training, pero I'm also doing the business kasi I don't want to teach you guys into something na hindi ko naman ginagawa. 'Di ba? So that's why I'm also one of the diamonds din, no? Ayan. So thank you, no. Why are we doing this? Bakit ba tayo nag-IM worldwide? Ako sa opinion ko po, talaga namang hindi maitatago. Actually, we've been saying this for many, many years. Parang 20 years yun na ata sinasabi to, 15 years. Na yung mga AI po, talagang lalanding po. Actually, ngayon, no, talagang grabe na yung landing nila. So, marami talaga ang hindi na enough, no, yung kikitain ng mga tao. Marami din mawawalan ng work.
no? So because of AI, kasi nga marami na ang kaya nang gawin ng AI o ng mga robot yung trabaho natin, di ba? So I think ang isa sa hindi nila kayang gawin, alam nyo kung ano? Ang magnegosyo. Okay? Can you guys type 1? Medyo naghang ata ako doon. Para alam ko lang kung nandyan pa kayo. Humina ata yung internet ko. Yun, thank you, no? So, kailangan yung ginagawa mo, hindi kayang gawin ng robot, which is yan ang pagnenegosyo. Yan po ang nasosolve natin sa IM Worldwide. Kasi, ang hirap naman kasing mamuhunan ng malaking kapital. May mga negosyante ba dito nakaka-relate? Tapos yung kinikita mo, napupunta lang sa renta, pagpapasweldo, dami mo pang ginagawa dahil walang tumutulong sa'yo. Pero what if? What if meron palang negosyo na pwedeng may tumulong sa'yo, hindi mo na kailangan i-register kasi naka-register na, hindi mo na kailangan kumuha ng opisina, hindi mo na kailangan ng mga endorser, di ba? Hindi mo na rin kailangan kumuha ng mga magpe-present for you, magte-train for you, kasi ang company, dinesign niya na lahat. Di ba? Ayos ba yun? Even this training, no, ikaw magsasawa, no, sa lahat ng training na gagawin ng company. And sabi ni Warren Buffett, sabi niya po, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Grabe, no? So, okay naman ang trabaho, no? Lagi natin sinasabi yan. Pero kailangan pala natin makagawa ng hindi lang active income, which is passive income. Para kahit dumating yung panahon na may edad na tayo, naniniwala ba kayo lahat tayo tatanda? Can you guys type 2 kung naniniwala kayo balang araw tatanda tayo? Okay? So kaya ngayon pa lang kailangan pinaghahandaan na 'yun. Hindi 'yun pinaghahandaan pag matanda ka na saka mo lang iisipin 'yun. Dapat ngayon pa lang. So kaya ako po I join IM Worldwide because gusto ko talaga yung idea at yung concept ng passive income. Kasi sa active income na na-realize ko hindi habang buhay kaya mong gawin. 'Di ba? Kasi you are the engine. Ibig sabihin yung machine hindi tatakbo no pag wala ka. O, sabi nga ng iba no work, no pay. Alam nyo, nung narinig ko po itong yung mga ganito sa mga training din, at some point, it hurts me. No? Kasi marami rin po akong mga kamag-anak na nagtatrabaho. No? And minsan po talaga nasasaktan po akong marinig. Pero sabi nga, the truth hurts but the truth will set you free. Wala pong masamang mag-work. Pero kailangan din natin tanggapin ang katotohanan na no work, no pay siya. Kailangan pagandaan natin yung passive income natin. So maganda may work ka na ngayon, tapos may passive income ka pa, may negosyo ka pa. Negosyo na pwede mong gawin habang nagtatrabaho ka. No? Mapagkatapos mo mag-work kasi online lang siya. So makaka-build ka ng passive income kasi may sistema. Pag sinabi may sistema, may mga tumutulong sa'yo, tumatakbo yung negosyo mo kahit na minsan wala ka, 'di ba? So eventually, pag lumaki ng organization mo, nakaka-build ka ng passive income. So ako po nararanasan ko na po 'yan, no? So diyan po ako tuwan-tuwa. Minsan may mga araw nagda-drive ako, tapos may magte-text sa akin, may benta kami. Kasi sa IM Worldwide, as we all know, lahat ng benta ng grupo mo, benta mo rin. 'Di ba? So, nakakatuwa every 10th of the month, no, nagkakaroon ng passive income kasi lahat ng rebates pumapasok, 'di ba? So, para kang may paupahan. O, 'di ba? Pero ako po talaga nai-inspire ako sa mga kasamahan natin na 6 digit ang kinikita, minsan 7 digit per month sa rebates lang. Dahil nakapag-build sila ng maraming customer. 'Di ba? Sino po gusto nyo rin po yung ganong buhay? Yung kahit natulog ka, kumikita ka pa rin. So, hindi ko sinasabing pag sumali kayo sa IM, wala kayong gagawin, kikita kayo ah. Ang sinasabi ko po dito, 5 years ago, nagtanim sila. 7 years ago, nag-effort sila. Kaya ngayon, umaani sila. Yung iba dyan, kumikita 50,000 a day. So isipin mo na lang yun, no? Yung tinatrabaho ng 2 buwan na ordinaryong tao, kinikita nila ng isang araw. 'Di ba?
Is that possible sa'yo? Yes, kung willing ka to work hard. Hindi po madali ito, no? Oh, ang negosyo natin, hindi po yan madali. Tinatrabaho po yan. Hi, Beth. Thank you for attending. Kamusta? By the way, pakilagay din ang mga real name nyo, no? Para mabati ko po kayo. So, by the grace of God, no, ako po ay nakapag-build din ng team sa iba't ibang lugar. Yan, meron kami sa Dubai, meron kami sa Montalban, sa Zamboanga, meron din. So, ayan po, no, yung mga na-build po natin. Tapos, si William pala to. Okay, si Will, okay. Si William ba yan? Hi, Maria. So ako po ay nakahit din ng mga actually isa pa lang ang na-hit ko, no? Excited po ako sa mga next free car. So nakahit din po ako ng free car. Sino pong gusto makahit din ng free car? So again, no, ako po ay amazed na amazed. Kasi may mga kasabayan ako dyan, 5 na ang free car, 7 na ang free car. Grabe. Isipin mo naman yun, di ba? Ganun po katindi. Ay, Mentor Liovi. Ayan, parang nakita ko si Mentor Liovi, no? Nagtaas ata ng kamay. At saka si Mentor Ivy. So, ako rin po ay naging diamond na din, no? Of course, sa tulong ng aking team, no? Yan, sila Mentor Ivy, sila Mentor Liovi, sila Mentor Adrian, 'di ba? Sila Mentor Bong, at marami pa pong iba, no? Sila Mama Claire. So, kasi ang pagda-diamond, it's a group effort, 'di ba po? Ayan. Hi, Saisa! Kamusta po? Kamusta? Ayan, dumadami na tayo ng dumadami. Thank you, ha? Ayan. Tapos, syempre, ako rin po ay paminsan-minsan, no, nakakapasok din sa top. Yan, medyo napapadalas na ngayon, no? So, sino po ang gusto makapasok sa top 40? Hi, Mentor Girly! Kamusta? Ayan, si Mentor Girly nanonood. Sino po ang gusto makapasok sa top 40? Kailangan gusto mo. Kasi pag hindi mo gusto, malabo. Malabong last na na-reach ko ay top 4. Ayan. So, si Marilu. Ayan, humihina lang po internet ko. Nawala po ba? Baka ako po yun. Hi, Mentor Jerby. Ayan, Mentor Jerby natin. Ako, napakasipag. Guys, can you guys type 1 kung nandito pa ako? Baka naghang ako. Ayun, thank you sa lahat na nagpa-participate kasi di ko alam kung naghahang ba ako. Ayan, so of course tayo po ay nagkaroon na rin. Dito na po nabago yung buhay natin sa ganitong industriya, sa IM Worldwide. Hindi naman po parati malakas ang business. Agree ba kayo doon? Pero may mga linggo na talagang memorable sa akin. So, yan yung masarap na linggo ko, 239,000. Isipin mo yun. Sino ba naman, kumbaga sino ba naman yung ordinaryong tao na pwede ka pala kumita ng ganyan, di ba? Ayan. So, now, before po tayo mag-continue sa topic natin, kami po ay ini-encourage namin kayo to, to hit the Sapphire rank. Ayan. Sa tingin nyo, bakit kaya? Can you guys type? Bakit kaya sa tingin nyo paulit-ulit namin itong sinishare sa inyo? Kasi ang company po natin ay rank-based company. Ayan ha. Kasi kapag ka nag-diamond ka na, nag-blue diamond ka na, yan na yung mga nakakabili ng house and lot. 'Di ba? Lalo na pag black diamond ka na, ang tindi na ng kinikita mo niyan eh. Kaya lang, ang unang-unang rank niyan, Sapphire. 'Di ba? Sabi nga, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Tama ba? So, ang start po talaga is pag Sapphire. Okay? Sino po ang gusto mag-Sapphire? Can you guys, I am next. Type nyo nga, I am next. Ayan, para alam natin kung nandyan pa kayo. Ayun, yun, thank you. Ayan, so how to hit a Sapphire rank? So, 200,000 ang maximum income nito per week sa binary. And of course, executive package ka dapat or nag-rank up ka sa executive. Kailangan nyo po ng 2 executive na direct sa left, 2 executive na direct sa right. Yan yung mga gold, platinum, jade. Tapos kailangan nyo ng mover. Isang mover sa left, kailangan may na-refer kayo isang tao na naka-refer siya ng isa sa left, isa sa right.
So, isang mover sa left, isang mover sa right, tapos 7,000 RQV. So, kung makikita nyo dito sa screen ko, parang ano siya, no? Tatlong pay-in sa left, tatlong pay-in sa right. So, isang gold, tapos dalawang silver. So, left and right yan. Alam nyo kung linggo-linggo mangyayari yan? You have 7,200 RQV. And then, pagdating ng next month, magiging sapphire ka na. Ayan. So, targetin po natin to mga mentors kasi wag nyo po itong sukuan. Okay? Kailangan nyo po ilaban ng pagrarang up nyo. Okay? Alam nyo, ang pinakamagandang effect niyan, alam nyo, marami po kayong ka-team na mai-inspire. Yan. So, yan po ang pinakamagandang effect po niyan. So, again, let's talk about yung ating pong topic ngayon. Okay? So, ang topic natin, ito guys, alam ko marami na pong pumasok ngayon sa atin. Ayan na, wow, napakarami na natin. So, marami kasi nagtatanong, ano ba gagawin ko? Pagka pumasok ba ako sa negosyo na yan, ano ba yung una kong gagawin? Ang unang-una nyo pong gagawin, ready na kayo mga mentors? Sa lahat ng bago po sino po dito yung 3 months below ka pa lang? 3 months below, 6 months below. Sige nga, para alam ko. Para alam natin sino yung mga bago. Wow, si John, bago lang. Si Giselle, bago lang. Okay, napakarami pala, no? Ito po ang deal natin. Your first 30 days, lahat ng training na available sa team mo at sa company, aatinan mo. Guys, pakinggan nyo mabuti to. Kasi pag hindi nyo to inaatinan, malaki ang mawawala sa inyo. Kasi hindi po enough na alam mo lang na may IM worldwide. Hindi enough na sumali ka lang. Na nag-start ka lang mag-business. Kumbaga sa gym, kumbaga sa pag-gym, mga mentors, hindi enough yung nag-enroll ka. Tama ba? Enough ba yon yung nag-enroll ka sa gym? Hindi. You have to do the work. And one of the work is to study the business. So your first 30 days, sa lahat po ng bago, atinan nyo lahat ng training na available sa inyong team. Alam nyo, marami po ako na-encounter na gusto nilang maging top earner din. Gusto nilang kumita rin sa ganitong business, sa IM, pero hindi uma-attend ng mga training. Tama ba? ayaw aralin. So hindi pwede. Hindi po pwede, no? Ayan, no, sila Mentor Janet, Huyad, no? Sila Mentor Janet ay talagang laging present pa rin kahit na ano, no? Si Mentor Erica din, no, nandito rin nakikinig. Can you imagine that? Yung mga nakikinig dito may bahay na po. 'Di ba? Andiyan si Mentor Erica, ang dami pong may house and lot na nakikinig po dito. 'Di ba? Sa training natin. So, guys, this is very vital. Kaya po, alam nyo, sinishare ko po to sa inyo kasi we don't want you to fail. Ayaw po namin na lilipas ang panahon na babalikan mo ang journey mo sa IM na walang nangyari. Kaya kailangan po, very vital yung first 30 days. Can you guys type deal? Kung agree ka dito, first 30 days mo, aatinan mo ang training. Actually, kami nga, hindi kami humihinto eh. 'Di ba? Pero yung first 30 days kasi very vital sa mga bago. Type nyo nga po dyan, deal. Ayan. Kasi the more you listen, the more you understand. And the more you understand, the more you believe. Okay? Sabi nga nila kapag ikaw ay naniniwala, hindi mo na masyado kailangan ng maraming salita. Sabi nga ni Press AM, kapag ikaw convince, lahat ng didikit sa'yo, makukonvince din. So, ganun po yun ka-powerful. Kaya nung bago rin ako, katulad mo, kahit na may alam na ako sa ganitong industriya, nung pumasok ako ng IM, umattend pa rin ako ng umattend. Kasi I want to learn. Diba? So, wag po tayo mapagod, no? So, let's talk about prospecting. Ayan. So, sa prospecting po, ito yung pag-uusapan natin. Keep showing up. Okay? Keep showing up. Bakit very important ang tawag dito, ang pagpapakita, no? Sa mga tao.
Meron ba dito produkto kayo ng stranger? Can you guys type me? Type me nga po. Sino dito ang nag-invite sa inyo hindi nyo kilala? Type me. Gusto ko malaman. Okay, wow. Okay, si Janica, si Janet, si Rhea, si Sofia. Napakarami natin. Kami po, para may idea kayo, ang nag-invite sa amin, hindi rin namin kilala. Ayan, which is si Press AM po. Si Mentor Patsy rin ba? Ganon? Okay, I'm not sure, no? Kasi far yung mga ano niya, message niya. Pero kung ganon ang galing din, no? Dami pala natin. So, si Press AM po nag-invite sa amin, hindi po namin siya kilala talaga. So, siya po ay na stranger nila yung aking best friend. Ayan. So, and then sabay kami na pumunta. Kumbaga, produkto po kami ng stranger. So, guys, nangyari na ba sa inyo yung meron kayong prospect na for some reason hindi dapat kayo makakapunta pero pumunta kayo. Hindi ka dapat pupunta doon pero pumunta ka doon. Alam mo yung konting hindi mo lang pagpunta malaki na ang pwedeng mawala, 'di ba? Kaya nga for me, ang success is about keep showing up. So kung wala kang gagawin, you might as well lumabas ng bahay mo, you might as well makipag-usap, 'di ba? Makipag-video call kasi you will never know. Actually, sometimes po one prospect can change your business. So ganun po yung ka-powerful. So kaya keep showing up no pagdating po sa prospecting. Ayan, kasi ako rin po personal experience ko to, ang dami kong mga leaders ngayon na hindi ko dapat kasama kung hindi ako nag-show up. So kaya guys, very vital ang pag-show up. Okay? Wag mong isipin na ano lang to nakakausap ko lang to somewhere o kaya kaklase ko lang to o kaya tita ko. Hindi mo alam. Hindi mo alam saan ka pwede dalahin ng isang prospect mo. Okay? So ganun po. So parang 'di ba, example natin si Ray. Naalala niyo si Mentor Ray Montano? Imagine no, si Mentor Ray ay barker sa jeep. Sino mag-aakala na magiging diamond siya dito? 'Di ba? So you will never know po. So again, pagdating po sa prospecting, ang uunahin natin, yan, balik ko muna dito kasi gusto ko makita nyo. Ang uunahin po natin yung ating mga kakilala. Now, halimbawa, no, pipili ako, hi Matet. Halimbawa, prospect ko si Matet, si Mayet, at saka si, sample na lang natin, si Mentor Patsy. So, let's say inalok ko sila ng business natin, ng produkto natin o ng negosyo natin. So, pag inalok ko sila, sino po ang magdi-decide kung sasali sila? Sino ang magdi-decide kung mai-interest sila? Ako ba o sila? Sige nga po, paki-type. Okay, sila. Tama? Sila po ang magdi-decide, hindi po ako. Tama? So, yun ang kailangan mo maintindihan. Hindi po ikaw ang magdi-decide sa prospect mo. But your job is to share. Bakit inuuna ang kakilala? Sa tingin nyo po, paki-type nga po, bakit kailangan unahin ang kakilala? Oh, Chloe, sa tingin mo, Michelle, Rosalinda, Janet, sa tingin nyo bakit? Kasi meron trust. Kasi kapag ka magkakilala kayo, hopefully, hopefully, meron trust. Kasi nga magkakilala kayo, di ba? So, mas madaling alukin. Okay? Kumbaga, kesa sa, let's say, stranger, syempre, minsan di ka kakausapin, di ka papansinin, kasi nga hindi kayo magkakilala. Okay? So, there's a trust. And trust ay pinaka-vital, no? When it comes to business. Ayan. Kasi pagka walang trust, walang business. Di ba? Kaya nga merong libro, ang title nun is High Trust Selling. Yung libro na yon dinidiscuss na ang sales pala o ang business, you don't need to get the sale. Sabi nila, ang goal daw is to get the trust. Kasi when you get the trust, you get the business or the sale. Yan. So, yun po ang vital. No? Kaya kailangan nating unahin yung mga kakilala natin. Yan po ang uunahin natin. No? And, wag na wag din kayong magja-judge. Kasi po, minsan yung akala nyong magjo-join, yun ang hindi.
Yung akala nyo namang hindi, yun na nagjo-join. Di ba? So, ganun po sa negosyong ito. Now, kapag kayo po ay lumaktaw na, no? Sabihin natin, si ano, no? Banggitin ko lang po, si Corazon, Ate Arlene, Mentor Arlene, Mentor Ginicel. Alam nyo ba, kapag kayo po, Juvie, kapag kayo ay tapos na sa mga kakilala nyo, papasok na kayo doon sa mga hindi nyo kakilala. Wag nyo rin mamaliitin tong hindi kakilala kasi nga marami rin pong nai-interest diyan. So kami nga produkto kami ng hindi kakilala, 'di ba? So ngayon anong gagawin ko, Mentor TJ? Paano ba dadami ang kakilala ko? Alam nyo ba na ang mga kakilala nyo ngayon, dati nyong hindi kilala? Alam nyo ba 'yon? Type 1 nga, mentors, mga mentors, kung agree kayo doon. Di ba, hindi nyo naman kilala lahat yan dati. So, once upon a time, tayo po lahat ay nagkaroon lang ng connection. Naging magkakilala lang tayo. Di ba? So, ngayon, ang goal mo lang pala talaga is expose yung sarili mo sa mga tao na pwede mo silang makilala. Paano, Mentor TJ? Isa dyan, yung saan ka merong interest. Pakitype nga po dito, saan kayo merong interest? Kasi ako, in my case, ngayon, naisama lang din ako. Sino ang nagsisimulang ma-addict na sa pickleball? Di ba? So ako nasama lang, no? Mahilig ako sa business, mahilig ako sa dogs, mahilig ako sa health, mahilig din ako mag-aral. Alam nyo ba na lahat ng mga binanggit ko, merong yang mga community or mga Facebook group na pwede mong salihan. Ayan. So, in that way, dumadami ngayon yung kakilala mo. Kasi kapag ka nag-engage ka doon, 'di ba, sa community na 'yan, alam mo yung pinag-uusapan. 'Di ba? So, pwede ka mag-comment, pwede ka mag-add, pwede ka mag-message, pwede ka magtanong. So, in that way, nagsisimula ngayon yung tawag dito, yung conversation. 'Di ba? And bakit kailangan kinakausap natin yung mga prospect? Paki-type nga po dito. Sige nga, tingnan natin. Bakit kailangan kausapin? Bakit kailangan i-start yung conversation? Number 1, kasi hindi sila yung magi-start. 'Di ba? Number 2, ano sa tingin nyo? Sige nga, Jonah, Janet, Rosaline, Celeste, ano sa tingin nyo yung reason? Bakit kailangan start natin yung conversation? Sabi ni Vanessa, build rapport. Okay. So basically, it's about building relationship. Di ba kapag ka meron kayong kakilala pero hindi kayo nag-uusap, wala kayong relationship. Hindi, parang alam mo yung hindi kayo friend. Di ba? So it's about building connection and building relationship. So my question is this, mga mentors. Kayo ba ay kumakausap ng mga kakilala nyo? Nagre-re-engage ba kayo sa kanila? Ayan, no? Kasi baka mamaya hindi ka nagbe-build ng relationship. Yan. So, pag may mga post sila, comment ka, birthday nila, bati ka, di ba? So, kumbaga sa proximity, no? Kumbaga sa malapit, lumapit ka sa kanila. Okay? So, kaya ba natin gawin yon, mga mentors? So, invest ka ng time dyan kahit 5 minutes a day. Kahit 5 minutes a day lang. Kung kaya mo, 10 minutes a day. Kasi you have to build relationship. Yan. So, mamaya, may mga i-share po ako sa inyo about that, no? So, community, no? Minsan, mahilig ka pala sa basketball. Naku, napakaraming community niyan. So, labas-labas ka, marami kang mamimit. Minsan nga, may mga event pa eh. May mga event sa photography, may mga event sa gadgets. Kung mahilig ka pala sa sapatos, mahilig ka pala sa relo, mahilig ka pala magluto. Alam mo yon. So, marami pong tawag dito, interest na marami kang pwedeng makausap. Okay, may natututunan po ba tayo? 'Di ba mahilig sa kotse? Alam nyo, karamihan ng mahilig sa kotse, mga negosyante rin 'yan. So, pwede kang magtanong, mag-comment, join ka sa mga community. So, be part of that community online and offline. Kasi dadami po ang friends nyo dyan. So, again, no, yung training na ginagawa natin ngayon, hindi po ito magic. Thank you, Mentor Jean, di ba? So, hindi po ito magic, ha?
Hindi ito yung shinare natin sa inyo tapos magwi-wish ka na may lalapit sa iyo. So you have to do the work. Okay lang ba 'yon? Mga mentors, is that a deal? No? Deal ba tayo diyan? Kailangan kasi everything will work if you work. Kailangan mong gawin talaga, kailangan mag-effort ka talaga. Wag kang maghanap ng shortcut. Yung hinahanap mo yung wala kang gagawin, lalapit lang sa yung prospect, hindi. You have to be active, 'di ba? So, ako nga ang indicator, dapat talaga may effort kang binibigay. 'Di ba? So, yun po ang gusto nating ipunto. So, always remember, everything will work if you work. Nothing will work if you don't work. Alam nyo, may mga kasamahan nga kami na ang strategy nila, flyering, up to now. Pero dahil may action sila, may resulta sila. Okay? Marami bang strategy? Marami. Kaya lang, syempre, nagbabase pa rin sa action. 'Di ba? So, yan, your image is speak before you do. Kaya, mga mentors, dahil nasa IM ka na, nagpo-prospect ka na, ang tao po ay hindi natin mababago sa kanila. Natitignan muna nila yung profile mo or yung appearance mo bago nila tignan yung negosyo mo. So, ganun po, ganun ang tao. No? I think mga 3 seconds, 5 seconds, nagja-judge sila kung pwede ka ba nilang pagkatiwalaan. Kaya very vital din po yung ating pong image. Yan. So kaya kapag kayo po ay nagpo-prospecting na, invest din tayo sa mga damit. Dapat kahit hindi ka pa successful, mukha kang successful. O, di ba? Kumbaga maayos ka, kumbaga mukha kang payaman. Yan. Yun nga yung term natin, di ba? So, ganun po yun. Importante po yan. At pagdating po sa prospecting, there is no prospect problem. Only idea problem. So, lahat po yan idea lang. Kaya kapag kayo po ay parang wala na akong ma-prospect, hindi ka po walang prospect. Alam nyo, ano yung wala ka talaga? Wala kang ideas paano magkaka-prospect. 'Di ba? Ngayon lang, no? Guys, listen to this. Ito, pakinggan natin. I know, alam na po to ng iba. Kasi yan, sila Mentor Gene, talaga namang ang gagaling na po mag-pickleball, 'di ba? Sila Mentor May, ang gagaling na mag-pickleball. So, pickleball is the new golf. Natawa si Mentor Gene, no? 'Di ba? Pickleball is the new golf. Alam nyo ba nung araw, ang mga naggo-golf, hindi talaga naggo-golf yung iba. Yung iba kunya-kunyari lang naggo-golf kasi nga nandun yung mga negosyante, may mga business transaction doon. That's why naggo-golf sila. So it's a business purposes. So now, according to studies, pickleball is the new golf. Nandun ang mga lawyer, mga doctors, kaya kung kayo ay walang prospect, naku, mag-pickleball ka lang, ang dami mo ng kaibigan. Kahit di ka magaling, kahit di ka marunong, 'di ba? Mag-ano ka lang doon. Palo-palo ka lang konti, 'di ba? Alam nyo, sa isang pickleball court, 50 to 100 ang pumupunta. Yung iba, more than pa po. So imagine that kung araw-araw may bago kang 10 to 20 friends. As maganda pa kasi ang company natin nakadiin sa pickleball. May mga tournament, yung gamis natin, fit for energy, 'di ba? So, malay mo, maging partner mo pa yung mga pickleball court, 'di ba? Relationship sa group of habit interest nyo. For example, dogs. Okay. So, just start the conversation. Kasi may mga nagtatanong po dito, paano daw makikipag-start ng conversation? Ako, ang recommendation ko, just ask question. 'Di ba? Nakita mo, kasi sabi niya sa dogs. Example, sa dogs. May mga groups. Ang daming event ng dogs. Alam nyo ba yun? Attend ka doon. Tapos, magtanong ka lang. Ang cute naman ng dogs, 'di ba? Ano pong breed niya? Ilang taon na siya, 'di ba? Just have a normal conversation. Then, magugulat ka na lang, dumadami yung friends mo, nag-add na kayo sa Facebook, di ba? So doon po yung nagsisimula. So again, no, talking about idea, there is no prospect problem, only idea problem. Lahat po na sinishare ko sa inyo is just an idea. Di ba? Nagiging productive, nagkakatotoo, kasi ina-actionan mo. So idea is not enough, kailangan po actionan po natin.
Okay? So are we learning ba mga mentors? Ayan. So grow your list, no? Bakit ba kailangan dumami mentor ang mga list ko? Ano ba yung mga ililista ko? Ang una nyo pong ililista, 50. Ito mga mentors 50 nakakilala nyo na tingin nyo pwedeng ma-interest sa produkto. Kaya nga ako minsan po pag tinatanong ako, sino po dito natanong na kayo? Can you guys type me? Ano negosyo mo? Natanong na ba kayo ng ganon? Hi Dan, kamusta? Di ba tinanong kayo, ikaw ano negosyo mo? Ako sinasagot ko lagi pag tinatanong ko, ano negosyo mo? Ang sagot ko tanong din eh. Di ba? Sa bahay nyo ba may toothpaste, may sabon, may kape, may juice, may vitamins? Sasabihin nila, oo, yun yung negosyo ko. Di ba? Yun nga lang, healthier ano kami. Healthier option kami. And at the same time, yung pinagkakagastusan natin sa mga daily necessities products, pwede palang gawin negosyo. So, basically, yun yung ginagawa namin. So, now, mga mentors, ilista mo yung 50 na kakilala mo na pwedeng ma-interest sa product. Sino market natin? Yung mga nagsisipilyo. Yung mga nagsasabon. 'Di ba? Yung mga mahilig sa health. Yung may mga nararamdaman. Naku, napakarami niyan. 'Di ba? Yung mahilig magkape. O sino po dito? Mga mentors, honestly, nagmamakyato kayo. Sige nga, paki-type sino dito yung addict sa macchiato. Ako din, 'di ba? Sobra. Ako talaga ilalaban ko 'yan. The best coffee in the world. Sobrang sarap, 'di ba? So lista mo 50 na kakilala mo, pwedeng ma-interest sa product. 50 na kakilala mo na pwedeng ma-interest sa business. Guys, mga mentors, pakinggan niyo mabuti 'to kasi importante 'to. Kailangan po mag-build din kayo ng customer. Kaya nga ang ganda ng app natin eh. Kasi yung app natin, it allows you to track yung mga nagiging customer mo. Ang negosyo po natin is about leadership. So kung ano yung ginagawa mo, yun din madalas ang ginagawa ng team mo. Ginagaya nila sa madaling salita. So kung ikaw, hindi ka naghahanap ng customer, pati po ang buong grupo mo, hindi rin naghahanap ng customer. Nakukuha nyo po ba to mga mentors? Now, it's like parang cellphone. 'Di ba? Kumbaga sa cellphone, ang nagagawa mo lang text. Nakaasa ka lang sa binary income, nakaasa ka lang doon sa ganung income. So hindi mo na ma-maximize. Kumbaga yung kitaan natin hindi mo na ma-maximize. Kahit na may grupo ka, wala kang rebates. 'Di ba? Kasi hindi ang ginawa po ng IM Worldwide, hindi po ginawa ito na recruitment-based company. It is a product-based company na nagmo-move ang product. That is why may mga mentors tayo na ang ganda ng kanilang uni-level kasi sila mismo nakapag-build ng community na nagbebenta. So, mga mentors, I challenge you. Ito po ang challenge natin, mga mentors. My question is this, naghahanap ka ba ng mga customer? O lahat gusto mo maging business partner? Di ba? Wala po masama doon. Di ko po sinasabi na huwag kayong mag-recruit. Di ba? Pero baka nakakalimutan nyo po maghanap ng customer. And sometimes, pagka meron tayong nire-recruit, pinipilit natin i-convert, di ba, into business. Kaya minsan, to the point na yung iba parang nawawalan sila ng gana. Di ba? Kasi meron po talagang user lang. So, mentor, have that in mind. Kasi pag dumami po ang user nyo, actually ako po na-compute ko yan if you have, mentors, if you have 10,000 customers na bumibili ng produkto, 6 boxes, di ba, sa IM Worldwide, yung iba nagbebenta, yung iba nagpalit ng mga brand nila, 6 boxes, no, and above, 10,000 customers. Ang passive income nyo po sa rebates is around 400,000 per month. So, my question is this, mga mentor. Sino ang gusto ng 400,000 per month balang araw? Kasi hindi naman madali mag-build ng customer, di ba? Hindi naman madali mag-build ng team.
So, pero ako, kaya ko po gusto yun, kasi passive income yun eh. Pag dumami ang user ko, hindi naman nahihinto yun, tuloy-tuloy na yun eh. Parang kay Mentor May. Example, si Mentor May, kunyari, nagbakasyon muna siya. O, di ba? O, di ba, si Mentor Peach, nagbakasyon muna. Yung mga user ba ng product under sa team niya, hindi na ba iinom ng kape? Hindi na ba magbabarley? Hindi na ba magsasabon? Hindi na ba magtutoothpaste? Di ba hindi naman? Tuloy-tuloy pa rin eh. So, what do I mean? Mga mentors, maghanap din tayo ng customer bukod sa business partner. Kasi meron talagang pang customer. Okay? So, and then build relationship. Yan po yung gagawin natin. Hanap ka rin ng mga pwede mo maging business partners. So, ang kailangan natin gawin everyday to always expand yung ating connection. So, imagine this, by just adding 3 friends a day, it's 1,880 in a year. So, if you have 10% joining rate, you have 108 new members every year na direct. Ganun po ka-powerful yan. Yung madadali lang na akala mong maliit lang, meron po yung malaking epekto sa future natin. Alam nyo ba yung pag-a-add, napakadali lang, click-click ka lang. 'Di ba? Search ka lang, click mo lang yung mga pwede mong ma-add, sino yung mga target market mo, mamaya-maya inaccept ka, mamaya-maya kausap mo na. 'Di ba? So doon po nagsisimula yan. Huwag nating mamaliitin yung mga bagay na nagsisimula sa isang ad, sa isang PM, 'di ba? Kasi ako po talking about my experience, marami po akong na-message lang na na-add lang, ngayon leader na natin sa IM. And I'm sure ganun din ang mga members natin dito, 'di ba? Nagsimula lang sa isang PM, ganun po, no? Yung madali pong gawin, wag nating kakaligtaan. Kasi madalas yan po ang nagbibigay ng magandang resulta sa atin. Okay, your network is your net worth. So kung gusto nyo po na lumaki ang laman ng inyong bank account, ang kailangan nyo pong palakihin din yung inyong connection. Remember, meron nga pong isang successful na tao. Sabi niya, mawala ang bank account ko, pera, okay lang. Mawala ang mga kotse ko, okay lang. Mawala ang mga bahay ko, okay lang. Pero sabi niya, pag nawala ang connections ko, I will start all over again. Ganon po ka-powerful ang network or ang connections. Kaya kailangan lagi yan nadadagdagan. Okay? So, deal ba tayo dyan mga mentor? Kung kaya nyo magdagdag ng 10 a day, 30 a day, mas maganda po yon. Kung ano po yung kaya nyo, basta importante isabay nyo po sa routine. Ang pag-IM po, it's a lifestyle. Nakadikit to. Kumbaga, alam mo yung lifestyle, di ba? Pagkakain ka, nagpe-pray ka, lifestyle yun eh. Naging lifestyle mo na. Di ba? So, eto parang ganun. Dapat yung paggawa mo ng negosyo, it's a lifestyle. O pagkatapos mo mag-pray, o pagkatapos mo kumain, message. 'Di ba? O mag-add ka kahit na 3 o 5, 'di ba? O bago matulog, add ka ulit 3, 5. O 'di ba? O 10. Depende sa numbers mo. So, nandun po siya, kasama sa inyong routine. Okay? So, yan po. Yan po yung gagawin natin, no? So, lagi lang tayo nagdadagdag. And simula ngayon, expose yourself, mga mentors. Expose yourself sa labas, no? Kung mahilig ka sa offline, hindi ka masyado comfortable sa online. So, labas ka ng labas. Maganda rin po 'yan. Meron kaming member taga Palawan. Alam nyo ba sa Palawan wala po tayong opisina? And baka nakikinig siya ngayon. Andiyan ba si Melanie? Sa Palawan po, wala pong opisina doon. Okay? Pero sa Puerto Princesa, siya lang po mag-isa doon. Di ba? Nakabili siya ng sasakyan doon, nakapag-sapphire siya doon, and last week, ang pay-in niya po 21 na gold. 21 na gold. Imagine that. 21 na gold in 1 week. So, anong strategy niya? Offline. Lagi daw siyang lumalabas, 'di ba? Nag-home meeting sila, 'di ba? So kasi doon daw siya sanay, hindi siya mahilig sa
Di siya mahilig sa ano yun, sa online, no? Parang hindi niya daw nararamdaman. Gusto niya daw yung kausap niya talaga. So, kaya po next by end of August, ako po ay nasa ano rin, nasa Palawan din. So may mga presentations kami doon. So in case lang no, nandun po kami sa area na yon. So don't choose, talk to 10 people a day. Again, pili kayo ng number nyo. Pwedeng 10, 30, 'di ba? Pwedeng 5 kung part-time ka lang. Pero ang key dito, mga mentors, huwag nyong susukuan. Kailangan consistent kayo. Kahit na mababa yung numbers nyo, dapat consistent kayo. Okay? So, and prospect as you go. So, pag sinabing prospect as you go, kung nasaan ka, kumain kayo, may waiter, kumain kayo, nakausap mo yung may-ari, nagpa-car wash ka, kung saan ka mapunta, sinishare mo yung negosyo, sinishare mo yung produkto. Kasi you will never know nga eh. You never know, no? Malay mo yung... Ngayon, ang kalaban dito, mentors, alam niyo kung ano? Kasi po, ako convince ako na ang number one enemy natin, mabilis tayong mainip. Okay? Agree ba kayo doon? May mga member ba kayong ganon? Can you guys type 1? Meron ba kayong member na mabilis mainip? Yung pag walang nangyari sa kanya, they easily give up. Celeste, Dan, Rowena, Vanessa, Ronaline. Di ba? Pero, curious lang ako. Sa tingin nyo, according sa studies, ang pagbibuild ng business, ilang taon bago makitang matagumpay? Sige nga, pakitype nga po dyan. Matet, ayan. Si Celeste, sa tingin nyo, ilang taon? Normally, para makita magtagumpay ang business. Actually, it's around 7 to 10. Mabilis na po yung 5. Hindi po talaga ang success sa negosyo, hindi talaga instant. Mentor, bakit may mga iba na pagsali pa lang, ang laki agad ng kinikita? To some people, nangyayari yon, pero to majority of us, including me, hindi po ganun. Okay? To majority of us, it will take time. So, probably it's safe to say 5 to 10 years. Now, ang kalaban natin, mga mentors, gusto kasi natin, pag may ginawa ka ngayon, gusto mo ngayon resulta agad. Pakitype nga po tama. Kung nag-a-agree kayo, tingnan nyo nga, sige nga. Kasi gusto natin, may ginawa ka ngayong week, gusto mo next week, check mo na. Hindi po kasi ganun eh. Gusto ko sana sabihin na, uy, alam mo, ganun yan, yung tanim mo this week, next week, check mo na. Gusto ko sanang sabihin ganun, pero hindi ganun eh. Sometimes, let's say, ang prospect 10, sa 10, nakakapagpa-join ka ng isa. Sometimes, ang kinausap mo 50, walang nag-join. Tapos, pagdating ng 51 hanggang 55, lahat nag-join. Nakuha nyo ba to mga mentors? Minsan ganun po ang negosyo natin, tricky yan. Minsan naman, 5 pa lang ang kinakausap mo, lahat nag-join agad. So it's really a numbers game, mga mentors, ha? Kaya ang kalaban dito, yung mabilis tayong mainip. Hindi dapat ganun. Tsaka yung no emotions on the outcome. Huwag mo masyadong i-overthink. Pag minessage ko ba siya, anong iisipin niya? Masyado nating iniisip yung sasabihin ng iba. 'Di ba? Kaya nga sabi nga natin kanina, 'di ba? Ang magde-decide kung magjo-join ang prospect o hindi, hindi tayo. Pero ang trabaho natin i-share. Okay? So kaya kailangan lagi tayo nag-share. Ako po, I can accept rejections. Actually, ina-assess ko nga rin yung sarili ko. And I recommend na gawin nyo din. Kapag kayo ba nare-reject, nasasaktan pa kayo? Paki-type nga po, anong opinion mo doon? Pag na-reject ka ba, nasasaktan ka pa rin? Minsan, di ba? You be honest, be honest sa sarili mo. Kasi ako, ina-assess ko yung sarili ko, and I realize, pag ako po nasasaktan, it means hindi ganun kadami ang prospect ko. I have time to
ano ba tawag doon? Para mag-emo, 'di ba? Kasi pag sobrang dami ng prospect mo, wala ka ng time eh. Kasi hindi mo maasikaso lahat. Naranasan niyo na ba yung gano'n? Yung ang dami mong prospect, wala kang time na masyado sa hindi interesado. You just next, di ba? Dahil sa sobrang dami. So, now the key talaga mga mentors, paramihin mo ang prospect mo to the point na kahit ma-reject ka, hindi ka na nasasaktan. Okay ba yon mga mentors? Kasi pag nasasaktan ka pa, ibig sabihin konti. Or ano ka, nag-ano ka, naglagay ka ng emotion sa outcome. Umaasa ka na ito pag nakuha ko 'to, 'di ba? Lalaki ang grupo ko. Yung success mo tinaya mo sa isang tao. Okay? So again, okay lang yun mentor kung nasasaktan kayo, 'di ba? At kaya nga may training eh. Pinapasa namin sa inyo how we think. 'Di ba? Tingin nyo ba si mentor May, sila mentor Erica, um sila mentor Precious, mentor Jonathan, mentor Saisa, tingin nyo ba hindi sila nare-reject? Sila Mentor Jean? Sa tingin nyo? Sige nga, paki-type nga po dito. Nare-reject sila up to now. Ako rin, up to now. And ako natutuwa ako minsan pag nare-reject ako eh. Natutuwa talaga ako. 'Di ba? Hindi na ako nasasaktan eh. Natatawa talaga ako. Sincerely. Kasi parang iniisip ko, ang kulit no. Parang minsan meron ako mga hard rejections. Nangyari na ba sa inyo 'yon? Yung na-reject ka ng talagang ano, parang parang brutal yung pagkaka-reject sa'yo, hindi na ako nasasaktan eh. Natatawa ako. 'Di ba? Bakit? Kasi natatawa ako dahil feeling niya masasaktan ako. 'Di ba? So, anyway, have fun mga mentors, have fun doing the business, no? Kasi pag nag-e-enjoy kayo, your prospect will also ano no, see that, no? People buy your happiness. So kapag nag-e-enjoy kayo gawin ng negosyo, people will think na, uy, anong meron sa kanya, 'di ba? So, and it must be sincere, no? Kailangan galing sa loob talaga na nag-e-enjoy kayo sa negosyo na to. That's why kailangan yung aralin talaga tong business na to. So it's a numbers game. Attraction marketing, ngayon usong-uso po yung gumagawa ng mga content. 'Di ba? Yung mga nagvi-video, okay po 'yun. Tama po 'yun. 'Di ba? Nagbibigay ng mga advice, may mga motivation, ganyan. So okay po lahat 'yun. Nagvi-video ka about the product, okay po 'yun. Kasi pagka may nakakita ng mga video mo, pwede mo maging prospect 'yon. Yung mga nag-like, i-message mo. Yung mga nag-view sa My Day mo, yung mga nag-react doon, i-message mo. In that way, nagkakaroon kayo ng conversation. Are we learning, mga mentors? Pero, ang isa sa pinaka the best na attraction marketing, na yung mga tao talagang lalapit sa'yo. Ready na kayo malaman kung ano, mga mentors? Ang isa sa pinaka the best. Can you guys type this? Results. Kapag may nangyari sa iyo sa IM, kaya nga mga mentors, huwag ka talagang pumayag na pag pumasok ka sa IM Worldwide, walang mangyari sa iyo. Kailangan talagang may mangyari sa iyo. Huwag ka pumayag, ilaban mo talaga, 'di ba? Kasi yung circle mo, nakatingin yan sa iyo. And sometimes yung basis nila ng pagsali nila sa IM, nakadepende sa iyo. Kung may mangyari sa iyo, 'di ba? Kaya nga pansinin niyo yung mga mentors natin, ba't ang dami nagjo-join sa kanila? Minsan pag may gusto sumali sa IM, sa kanila nagpi-PM. Bakit? Kasi may nakitang result. So that is one of the best way pagdating sa attraction marketing. And when it comes to prospecting, tama sabi ni Mentor Patsy, tama daw, 'di ba? And when it comes to prospecting, another thing na kailangan natin tandaan, kailangan po malakas ang inyong loob. Paki-type nga po sa chat box natin, lakasan ng loob. Paki-type nga po. Kasi minsan, tayo po pag may mga prospect tayo, yung alam lang natin na kaya nating kausapin, yun lang ang inaalok natin. Yung medyo
mas mayaman kaysa sa atin, mas successful kaysa sa atin, mas magaling kaysa sa atin, boss natin, tita natin, di ba? Di natin inaalok. Kasi meron tayong fear. Di ba? Ako nga po, lagi ko sinasabi, ako okay lang ma-reject. Ang alam nyo kung ano isa sa masakit? Yung makikita mo yung prospect mo na sobrang potential na invite ng iba. Di ba? Bakit? Kasi, si Perry pala nanonood. Hi, Perry. Bakit? Kasi, hindi mo inalok. Grabe, mga mentors. Sakit niyan. Ako okay lang ma-reject. Basta importante, inalok kita. Di ba? Pinaalam ko sa'yo na, di ba, na inaalok kita. Okay? So, kaya kailangan po lakasan ng loob, mentors. Kailangan mo lakasan ng loob mo. Okay? So, yan po. Keep showing up, no? Mga mentors, sa pagdating sa prospect. Yan, yung kanina nabanggit natin. May natutunan po ba tayo sa prospecting? Ayan. So, let's go naman sa number 2. So, number 2 is yung ating i-invite. So, yan. Pwede kayong magtimpla-timpla, di ba? Mag-post kayo na gumagamit kayo ng produkto. Kasi marami rin po talagang naku-curious, no? At naghahanap ng barley natin. Sobrang dami niyan. Marami po ang gustong mag-invest sa kanilang health. Kaya lang they don't know how. So, ikaw ang mag-educate sa kanila. Now, alam ko po ang iniisip ng iba. Mentor, hindi naman marami ang alam ko sa product. Hindi naman ako expert. So, uunahan na kita. Hindi nyo po kailangan maging expert. Okay? Kaya nga pinost ko yan, no? May konting knowledge ka lang, i-share mo na yun. Kasi kung makakatulong sa ibang tao yun, edi okay yun. 'Di ba? O kaya naman, kung kaya mo, pakinggan mo yung mga sinasabi ng mga mentors natin. 'Di ba? Yung mga training natin sa product, panoorin mo para may nasasabi ka. Kahit na 1 minute lang yung video mo, kahit na 2 minutes lang yun, maiksi lang yung sinabi mo. Kahit na ngayon sabihin mo, alam nyo po, iniinom ko tong produkto na to kasi I want to be healthy for the rest of my life. The best po ang Amazing Pure Organic Barley. O, di ba? So, magugulat ka dyan, may mga friend ka mag-PPM sa'yo. Di ba? So, yan po ang kagandahan yan. Sometimes it's not what you say, it's how you say it. So, doon ka na lang bumawi. Di ba? So, yan po. So, malaking tulong po yan na nagpo-post din kayo ng mga products na mga ginagamit mo. Kailangan proud ka kasi negosyo mo to eh. Ang ganda-ganda ng natin ng company natin, ang gaganda ng mga products natin, no? Saan ka naman nakakita na may mga endorser pa tayo? 'Di ba? May mga billboards ka pa. So kaya maganda po i-post po natin yung products natin. So maintain ka Project 001. And isa po sa pinaka-effective din. Ito na mga mentors. Alam niyo kung ano? Baka lang hindi niyo 'to nagagawa. Ito challenge ulit ha, challenge. Ito yung deal natin. 'Di ba sabi po, the more you give, the more you receive. Sometimes the reason why we don't receive, it is because we don't give. Di tayo namimigay. So ako po, I'm talking sa experience ko. Marami rin po kami na-join dahil nabigyan namin ng sample. Baka kasi umattend ka ng training ngayon, naghahanap ka ng magic formula, no? Na yung wala kang gagawin, may mababago. Hindi po. Kailangan mong mag-take action. Paki-type nga po sa chat box. Can you guys type? Take action. Kasi gusto ko maramdaman mo na kailangan mong mag-take action. Mentor, mamigay ka ng sample. Tsumeke ka ngayon ng 10,000. 1 or 2,000 pesos, ibili mo ng product. O pasashay-sashay, mamigay ka ng sample. Nagulat ka. May nabigyan ka dyan. Tapos, nag-improve yung kanilang health. Gumaan ang kanilang pakiramdam. Hala, magulat ka talaga dyan. Magdi-dealer yung mga yan. Kasi ang ganda ng product natin eh. Tapos, hindi mo siya minamaximize. Sayang. Mentor, sayang kasi 50 pesos to eh. Huwag ka namang hinayang negosyo to, di ba? Kailangan mong mapatry din yung mga produkto sa kanila. Kasi dadami po customer nyo dyan, guys. Promise. So, sobrang effective po talaga yan.
Okay? So, mamigay tayo ng sample simula ngayon. Lalo na yung mga coffee natin, sarap ng mga products natin, no? So, yan po yung isa sa pwede nating gawin. And share your testimony. So, kaya maganda gumamit talaga kayo ng product. Ako nire-recommend ko mag 30 days detox ka. Dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. For 30 days, meron tayong 30 days detox nung barley. For 30 days, gawin mo yan para makita mo gaano ka powerful talaga ang barley. O, wag kang mag once a day, talagang laklakin mo yung barley for 30 days. O, tingnan mo kung ano magiging effect sa'yo. And then you share your testimony. Iba kasi kapag may personal testimony ka. Di ba? So, ganun po ka-powerful yun mga mentors. Okay? So, let's continue. How to invite? Sa pag-iimbita po, meron pong dalawang klase. Meron pong direct, meron pong indirect. Ayan. So, ako ginagamit ko rin yung direct. Wala pong tamang script sa taong hindi interesado. And wala din pong maling script sa taong interesado. 'Di ba? So, yung timing na tinatawag, malaking part po ito pagdating sa prospecting. Yung timing. Ayan. Kasi ako naman dati may mga nag-aalok din sa akin, hindi namin pinapansin, 'di ba? Pero dumating sa point kasi na na-timingan din kami. 'Di ba? Yung iba sa inyo ganun din siguro dati hindi niyo pinapansin yung barley o yung ganitong business, pero simula nung may naramdaman na kayo sa health, timing ang tawag doon. So, ganun po 'yon. So, again, kaya wag tayong masyado rin mag-focus doon sa ganda ng script. Kasi nga walang maling script sa taong interesado talaga. Okay? So, direct approach, ginagamit ko rin po ito. And wala pong isang atake na effective sa lahat. Magkakaiba po talaga. No? Minsan, pagkakausap mo, negosyante, ibang approach mo. Pagka mayaman, iba approach. O pagka estudyante, iba approach. Pag empleyado, iba approach. So, paiba-iba rin. So, kumbaga dapat marami ka ring bala. Okay? So, direct approach, ito yung nag-aalokan ng diretsong IM. Maaaring hindi nga maganda yung script ko Pero ito kasi yung ginagamit ko talaga. So ako, diretso talaga sinasabi ko, uy halimbawa pangalan niya si Mark, uy Mark, if ever pala na maisipan mong mag-IM worldwide na business, mag-tandem tayo, mag-join force tayo. So yun yung sinasabi ko. Napaka simple, 'di ba? O kaya naman minsan sinasabi ko, uy, balang araw pag naisipan mo mag-online business o magdagdag ng pagkakakitaan, sabihan mo ko, mag-join force tayo, mag-tandem tayo kasi meron akong alam. 'Di ba? So, ganun po yun. So, yung indirect naman, ang tawag dyan, siya yung inaalok mo pero kunwari hindi siya. So, ang tawag doon is indirect. So, it goes like this. Mark, baka may kakilala ka na merong trabaho pero hindi sapat yung kinikita niya. Yung gusto niya magdagdag pero ayaw naman niyang mag-resign. Baka may kakilala kang ganun, refer mo sa akin. Mark, baka may kakilala ka na merong health concern. Halimbawa, may nararamdaman, high blood, diabetic, constipated, o kung ano man. 'Di ba? Kasi meron kaming produkto, marami nang natulungan. Okay? So, something like that. Kasi again nga, no, pag ang tao interesado, walang maling script. So, minsan ginagamit ko rin po yan dalawa, pero mas almost pantay, no? 50% direct, minsan nag-indirect din ako. Ginagamit ko rin yung patulong script. Minsan kapag may mga guests ako, sinasabi ko, Mark, pa-support naman ako sa business ko. Meron kaming gathering dyan sa area nyo, baka pwede maging part ka ng gathering namin. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman ina-expect na bumili ka or something. Importante lang sa akin yung suporta mo. Okay? Ito, ginagamit ko rin, Mark, open ka pa ba sa second income? And ginagamit ko rin to, yung Mark, may nakapag-share na ba sa'yo ng IM Worldwide Business? Sasabihin niya, wala pa. Okay lang ba i-share ko sa'yo? So, ito yung mga ginagamit ko.
Ayan ha. So baka maano nyo to, ma-revise nyo na lang, ma-improve nyo. Oh, sabi ni Perio, may mga bata ngayon may CKD na kaya kailangan nila ng barley. Yan. So tama. No, may napupulot po ba kayo? O pwede nyo i-improve to ha. So very fast lang po yung ano natin no sa inviting. Kailangan i-organize mo na yung tools mo. By the way, baka yung mga mentors dito na wala pa, i-message nyo na lang ako kasi hindi ko nalagay eh. Hindi ko nalagay dito. Baka may mga top mentors na nakikinig and you need yung bago kong video. Meron po akong ginawa na presentation latest. I think parang 26 minutes ata. Meron na yung Jade, napakaganda. Okay? Itatry ko kung meron dito. Sobrang ganda po nito. So, kailangan nyo lang pong, napin ko lang Ayan, so, kasi minsan may mga prospect po kayo, tapos nagpapasend ng mga video, i-ready nyo na po yung mga tools nyo. My name is TJ. Ayan. So, i-ready nyo na yung mga tools nyo para kapag may mga nagtatanong sa inyo, meron na kayong isi-send. Yung mga photos, dapat naka-ready na po yan. So, wag na yung paisa-isa yung tanong mo sa mentor mo. Mentor, saan ang address? Mentor, saan ang pa-testimony? Tapos matuto kayong mag-download. Wag naman yung lahat ipasa nyo sa inyong mentor. Kawawa naman yung mentor mo, di ba? Madaling araw ginigising mo para lang sa address, di ba? Kumbaga, kailangan organize nyo po. Okay lang ba yon mga mentors? So, pakita ko sa inyo Ito sample lang. Introduce to you ang I Am Worldwide. Ay, hindi makikita. O yan, dito ako. O, yan. Ang I Am Worldwide ay isang health. O yan. So, bago po ito na presentation. So, PM na lang ako ng mga mentors pagka kailangan nyo to kasi it's a big help po para sa mga magtatanong sa inyo, ano ba yung business na yan? Hindi ka naman makapag-online agad dahil may ginagawa ka. So, you can send that video. So, use a script. Yan, gamit kayo ng script. Be consistent and follow up. The fortune is in the follow up. Pinost ko yan kanina ata. No? Kailangan consistent kayo sa pagpa-follow up. Kasi yung mga nagno-no sa inyo ngayon, maaaring yes yan in 3 to 6 months. Ako marami nag-no din sa akin many years ago, di ba? After 3 years nag-join. After 2 years nag-join. So, wag niyo i-accept agad na yung no is no talaga. Hindi po. And then you share your why pag nag-i-invite kayo. Bakit kayo nag-join? Ano yung mga realization nyo? Sometimes, ang tao po, mas napapa-join nyo sila when you share your reason. When you share your why. Bakit po kayo nag-join? Ano nakita nyo dito? 'Di ba? So, ako, ganun. Kumbaga, ako naniniwala talaga ako na maraming tao ang walang retirement plan. Maraming tao ang takot sa kanilang future. 'Di ba? Maraming tao ang walang passive income. Walang chance umasenso. So that's why kailangan talaga natin mag-IM. Kasi dito pantay-pantay, walang edad dito eh. Walang kaserean dito. Kahit anong background o may kapansanan ka man, pwede ka mag-IM eh. 'Di ba? So, 'yun po. So meron din dito matataas ang kanilang mga kumbaga mga na-achieve sa buhay pero nag-IM pa rin. So walang pinipili. So share your why. Bakit po kayo kapag kayo nagpo-prospect, pwede mo ring i-share 'yon. And show and tell. Ayan. So kung may mapapakita kayo, mas maganda rin. 'Di ba? Hindi naman po ito yung another misconception ng iba. Akala nila, mentor, yung cheque ko maliit lang, hindi naman nakaka-inspire. Yun ang akala mo. Alam nyo ba, madalas mas nakakapani-paniwala ang income na 30,000, 5,000, 50,000, 'di ba? 10,000, 3,000, 'di ba? Kahit maliit lang ang kinita mo. Alam nyo sa hirap ng buhay ngayon, marami naghahanap ng ganyang income. So ang tawag diyan show and tell. So pag may prospect kayo, pakita nyo. Sabihin mo lang sa kanya, kunyari pangalan niya si Mark, nasa magka-office mate kayo. Ang pwede mo sabihin sa kanya, huy, alam mo Mark, maganda mag-online business ka rin sa IM. Kasi malaking tulong to eh.
ito yung nangyari sa akin, no? And then pakita mo. Kung meron ka sa cellphone, pakita mo sa cellphone. Kahit screenshot lang. 'Di ba? So, show and tell yun. Pwede rin yung product. Meron ako, uy, alam mo maganda, mag-barley ka din. Alam mo, ang laking tulong. Ito yung kakilala ko, ito yung back, ito siya dati. Yung before and after, ito siya dati. Ngayon, ito na siya. So, may mga ganun ka, may pinapakita ka. Kasi iba yung may napapakita eh. 'Di ba? O, meron tayong member. O, yan. Maganda to. Hindi ko na sasabihin kung sino siya. Kasi parang ano eh. Ayan, no? Huwag na natin ilagay yung, ayan, ito na lang. Ay, hindi. Makikita talaga. O, yan. Sige, okay lang. O, yan. Ito, isa sa member natin, no? Hindi ko lang makikita nyo. O, dyan ako na-inspire. Minsan sinesend ko to sa mga negosyanteng kausap ko. Maliit lang, alam ko hindi nyo makikita. Pero, ayan, no? Magkano yan? Ayan. 102. 102 million ang kinita niya. Dating call center. Nag-work sa call center. 102 million ang kinita niya sa IM. For how many years? No? Probably 8 years or 9 years man. Pero isipin mo, 102. Saan mo naman kikitain yun? Diba? So, mahilig ako magpakita. So, isa yan sa mga effective din. Are we learning, mga mentors? Are we learning? Malapit na po tayo matapos. Number 3, presentations. Ayan. Sino mga gusto matuto mag-present? Kailangan nyong mag-practice. So, sa pagpe-present, dapat po meron din tayong tinatawag na questionnaire. Bakit importante ang question, mga mentors? Sa tingin nyo? Sige nga, pakitype nga po dito. Ano sa tingin nyo ang reason bakit importante ang question? Okay, tingnan natin yung mga ano nyo. For interaction, tama si Jessel. Sabi ni Marife, to know the cause of the problem. For conversation, tama. Actually, tama yung mga sinasabi nyo, ang ganda. Alam nyo para saan to? Para malaman mo, ano ba yung interest o reason nung kausap mo. Kasi, akala natin, pag may tayo po ay nag-IM, the more we talk, the more we convince. Tama ba? Pero hindi po ganun eh. The more we listen, the more we know yung ating prospect, the more we understand at mas nalalaman natin paano natin sila tutulungan. Are we learning, mga mentors? Kaya ako po, eto ginagawa ko to. I want you to test this, mga mentors. Kasi marami po tong reason kung bakit maganda to eh. Ang una po, yung conversation control. Kasi the one who asks the question is the one that is in control. Okay? Kung sino yung nagtatanong, siya yung nakakapag-control ng conversation. 'Di ba? So kasi pagka lagi kayong tinatanong, kumbaga sa battle, talo kayo. 'Di ba? So kailangan kayo rin nagtatanong. Wala namang masamang magtanong ang prospect, pero dapat kayo nagtatanong din. Kaya ako, kunyari, give you example, kunyari, prospect ko si Chloe, prospect ko si Oliver. I-try nyo to okay lang ba yon? Can you guys type yes? Sino gusto sa inyo try nyo to? So kunyari, prospect ko si Karina, si Perry, sino pa? Si Anisha, o si Marisa. Kunyari sila yung mga prospect ko, nakita kami sa coffee shop. Ang unang-una kong tanong, kakaupo pa lang to Siyempre, nagkwentuhan kami, di ba? Sinabi ko saan ako galing, taga-Pasig ako. And then, ang una kong itatanong sa kanya, oo nga pala, Perry, curious lang ako. Kasi di ba nung inalok kita, na-interest ka. Bakit ka pala na-interest na doon siya na-share ko sa'yo? Bakit ka pala na-interest? Okay? Ngayon, ang isasagot niya doon, kasi alam mo sa hirap ng buhay ngayon, ang dami niyang i-share sa'yo na mga insights na malalaman mo paano mo siya matutulungan. Baka kasi sa product siya interested, baka sa business siya interested. Kaya lang hindi mo malalaman yun pag di ka nagtatanong.
Di ba po? Are we learning, mga mentor? Kaya ang tawag dito, questionnaire. Dapat kayo po, pag meron kayong mga presentation, lalo na one-on-one, meron kayong mga question na baon. Sandata nyo po yan. No? Maganda nga, during the presentation, may mga tanong ka rin eh. Para alam mo kung nasusundan ba niya. Hindi lang yung, kumbaga, one way na ikaw lang nagsasalita. Kailangan meron ding conversational. Are you learning, mga mentors? Di ba? Okay, actually, pati nga closing, it's a question eh. 'Di ba? Pati handling objections, actually, question din ang pinaka-the best diyan. So, ganun po 'yan. Okay? So, ayan. So, 'yun yung binanggit ko na kanina, no? So, opening question. Don't convince, educate your prospect. So, ito po ay sikreto din sa pagpe-present. So, ako po, yan ang ginagawa ko. Whenever I have a presentations, hindi po talaga ako nagko-convince, nag-e-educate lang ako. Kasi hindi ako ganun kagaling sa closing eh. May mga bagay po na, marunong po ako, no? Don't get me wrong, marunong po ako. Meron talaga magagaling sa closing na tao. Yan, sila Jerby, sila Mentor Jerby, at sino pa po yung mga iba nating mentors dito. So, kung gifted ka sa ganyan, ayos, di ba? Pero ako, sa akin kasi, mas nagwo-work yung education. So, pag ako may presentation, nag-educate lang ako. So, it's up to the person kung may interest siya o hindi. Okay? So, ganun. Saan ko siya ine-educate? Sa health. Ine-educate ko siya sa business, sa passive income, sa retirement plan niya. 'Di ba? So, paano niya i-convert yung expenses niya into income? Yan. So, yan po yung mga ginagawa ko po. So, nag-educate ako. Kaya kailangan marami kang kaalaman din. Kasi kailangan ma-educate nyo yung prospect nyo. So, testimony sell. The best presentation is testimony. Are we learning, mga mentors? The best presentations is testimony. Dapat po may mga baong kang testimony. Mas maganda kung personal testimony mo. Kaya nga nire-recommend namin sa inyo, mentors, okay lang ba yun? Mga mentors, can you guys type deal kung agree kayo dito? Yung toothpaste mo, baka pwedeng wag ka na baka pwedeng mag-IM ka na, amazing smile. Alam nyo, subukan nyo po. Ang ganda, promise. Yung sabon, promise, walang joke, try nyo. Baka kasi, ang tagal mo ng member, di mo pa na-try. Di ba? Guys, subukan mo. Ikaw mag-judge kung gaano kaganda yung toothpaste natin at sabon natin. Di ba? So, testimony sell. You share your testimony. Maganda. Inumin mo yung barley, inumin mo yung choco barley. Di ba? Talagang mag-dive in ka sa produkto ng IM. Iba kasi yung conviction eh. And pagdating sa presentations, practice. Practice parate. Guys, pwede ba akong mag-share sa inyo ng sekreto ko sa presentation? Okay lang? Okay lang ba sa inyo? Guys, type 1 nga tayo dyan. Sino dito? Isang sekreto sa presentation. Ito, lista natin mga mentor. Maganda to. Ako po ay hindi nagpe-present nang hindi ko in-improve ang presentation ko ng kahit 1%. Every time na may presentations ako, I make sure na ako po ay nag-improve kahit na 1% lang. Kahit na konti lang, maaaring sa PowerPoint may in-improve ako, maaaring sa saan pa po? Uy, marami na pala nag-message sa akin. Sorry, ngayon ko lang po nakita, no? So, maaaring sa sasabihin ko, maaaring sa opening, maaaring sa closing, maaaring may video akong papakita. Basta dapat every time meron akong presentations, meron akong in-improve kahit na konti lang. 'Di ba? Kasi yung maliit na yan, pag lumipas ang 1 taon, so can you just imagine kung meron kang 1% na in-improve, tapos everyday ka nagpe-present, everyday mo ini-improve yung maliliit na bagay. Alam mo, magugulat ka na lang after 1 year, sobrang galing mo na. Okay ba yon, mga mentors? So, always improve. Pakitype nga po, mga mentors, always improve. Okay? Ano yung kanan? Okay, ano yung kanan? May nag-type ng kanan. Ano yun? Okay.
Okay, next. Ayan. So, ako, ito rin yung lagi kong tinatandaan kasi I know the problem eh. So, pagkausap ko negosyante, alam ko ang problem ng negosyante. Pagkausap ko empleyado, alam ko ang problem ng empleyado. Pagkausap ko estudyante, alam ko yung problem ng estudyante. So, kailangan alam nyo po yung problem na sinosolve ng mga produkto natin. Alam nyo yung problem na sinosolve ng negosyo natin. Kaya nga may training, mga mentors eh. Di ba? Kasi pag hindi mo alam, naranasan nyo na ba yung may kausap ka tapos hindi mo alam sasabihin mo? Di ba yung parang hindi mo alam, paano ba ako mag start. So, because you don't know the problem. So, kailangan alam mo yun. Ano ba yung problem? Di ba? Number one problem ng Pinoy, o alimbawa, pagdating sa health, ang Pilipino hindi nagpapa-check up. Hindi ko po nilalahat. Pero ang Pilipino po nagpapa-check up lang kapag, paki-type nga, mas mahaba ang pila sa gamutan kaysa dun sa prevention. So guys, I can talk whole day no pagdating sa problem na to. My point is study the problem. 'Di ba? And share the problem. Kasi example, in my case na lang kami po sa family namin may lahi kaming cancer. So may mga kamag-anak ako namatay because of cancer. Kung meron palang way to prevent, meron palang paraan para lumakas ang katawan naming lahat. Do you think dapat ko bang gawin? Do you think dapat ko bang aksyonan, mga mentors, sa tingin nyo? Kasi pag in-explain mo lang yung barley agad, they don't get it eh. Hindi nila magigets. You have to tell yung problem na sinosolve natin. 'Di ba? So, pagdating naman sa business, 'di ba? Kahit malaki ang sweldo ng isang tao. Halimbawa, some of you, mga mentors, baka may nakaka-relate. Malaki nga ang sweldo mo. Ang question, pag may benta ka, pag kaya mong magtrabaho. Ang tanong, paano pag wala kang benta o kaya matanda ka na, hindi mo na kaya mag-work? So, that's my question to you. Kasi yung mga mentors natin dito, yung mga nakapag-build sa IM, kahit magpahinga yan, passive income yan sila. Di ba? Kaya, kahit hindi ganun kalaking kinikita, may iba dito, 50,000 a month lang ang kinikita, 100,000 lang a month ang kinikita, pero passive yun. Kahit walang gawin yun, kahit magpahinga yun, para siyang merong 4 na rental property. Meron naman dito, 7 digit ang kinikita, kahit magpahinga din, kahit walang gawin. O di ba mas okay yung income na yun? 'Di ba? Hindi ka, kumbaga, hindi ka nakaasa lang sa sarili mo. So, again, no, I can talk long no sa topic na to. My point is you have to know the problem. People will buy if you share with them yung problem na sinosolve mo. Okay? So, master the product, master the opportunity. Number 4, are we learning, mga mentors? So far, ano yung tumatatak sa inyo? Can you guys type? Ano yung tumatatak sa inyo na parang nagustuhan mo dito sa mga napag-usapan natin? Sige nga po. Para alam ko lang kung ano yung tumatatak po sa atin. Lakasan ng loob. Wow. Sabi ni Bibiola. Oh, lahat daw. Para alam natin. Sige pa po. Ano pa po yung tumatatak sa inyo ngayon? Drive the conversation. Sell the problem. Sabi ni Justin. Sabi ni Dan. Educate, don't convince. That's true. Di ba? SW4 next. Ask question. No? Self-testimony. Okay? Sabi ni Perry, don't convince, educate. Tama. Okay? So, let's go to number 4. Closing. Ayan. So, ang closing is, actually, nangyayari kasi ang closing kapag ka maganda ang presentation. Pag maganda yung opening mo sa kanya. Pag maganda yung pagpo-prospect mo sa kanya. 'Di ba? So nangyayari na rin yung closing. Mahirap ang closing pag hindi maganda ang opening pati presentation. Mahirap makapag-close. Are we learning, mga mentors? So,
Again, closing is lakasan ng loob din to. Kailangan talaga may alam ka. And number 2, ang isa sa pinaka ginagamit ko, assumption close. So pag may kausap kayo, ang next na sasabihin mo lang, tapos na ang presentations, ang next na sasabihin mo lang, Mark, kung sakaling magdi-dealer ka, ano nagustuhan mo? Gusto mo ba ng silver o gusto mo ng gold? Gusto mo bang i-cash o gusto mong i-credit card? So yan yung mga example ng closing. So assumption close. Kasi kapag hindi kayo nag-close, hindi mo hiningi yung sale sa kanya, it's like you have a doubt. And that doubt na meron ka, maipapasa mo sa kanya. Guys, wala na tayo doon kung sasali siya o hindi. Ang ibig ko lang sabihin, pagdating sa last part, sabihin mo yung assumption close. Kasi marami po dyan gustong sumali pero kailangan i-guide mo sila. I-push mo sila. 'Di ba? Kasi di nila alam yung next step eh. So ikaw po ang magsasabi ng next step sa kanila. Hindi po sila. Okay, are we learning? Assumption close, isa po sa mga effective. Yung fishball, narinig nyo na ba yung fishball? Yung pag nag-join ka, yung ibang magjo-join ilalagay under mo. So yun po yun. Okay? So, and number 5 is follow up. And then we're done, mga mentors, no? Number 5 is follow up. Follow up means re-engage. Ayan. So, another challenge, mga mentors. Can you guys type deal? Sino sa inyo deal? Deal kayo dito. Balikan nyo po yung mga kachat nyo last year. Bigyan ko kayo ng assignment, lalo na yung mga bago. Di ba, mag-scroll down kayo, makikita nyo yung 2025 na mga nanakachat nyo. Alam nyo, magugulat kayo. Ang dami nyong kausap dati na hindi nyo nabalikan. So, re-engage. Mentor, ano ibig mo sabihin? Sa lahat to, pati po sa mga downlines na. Baka may mga downlines ka pala, nakachat mo dati, hindi mo na nabalikan. 'Di ba? Simpleng comment lang dun sa post niya, i-message mo siya, "Uy, ang ganda ng beach na pinuntahan nyo, brother, saan yun?" Just re-engage, walang business. 30 re-engage a day sa prospect o sa downline. Kasi may mga downlines na kailangan nakakausap din. May mga prospect na kailangan nababalikan din. Then magugulat kayo, biglang napunta na naman kayo sa IM, kahit na hindi mo naman pinupunta sa usapang IM. So I give you a challenge, mga mentor. 20 to 30 re-engage a day. I don't know, paano kayo magsisimula sa re-engage, no? Pwedeng piniem mo siya dahil nakita mo yung post niya, maaaring nag-birthday siya, kaya ka nag-message sa kanya. Di ba? So, just re-engage. Find a way to re-engage, mga mentors. Di ba? Minsan nag-post siya ng inspiring, brother, I like your vibe, thank you for your post, very inspiring. Di ba? Alam nyo, grabe, sobrang powerful nito. Kasi yung iba, hindi ka nagre-re-engage. Hanap ka ng bagong prospect, hindi mo alam, nandyan na pala sa messenger mo, at dami-dami na nga, hindi mo sila, kaya ako ginagawa ko, inalagay ko sila sa taas lagi. Lalo na yung mga last year ko na kausap, kailangan mapunta ulit sila sa taas. So I will find a way to re-engage with them. Okay ba yon, mga mentors? So follow up. The fortune is in the follow up. The more you follow up, guys, the more they see that you are serious. So I have 1-day follow-up. I also have 7 days, after 15 days, after 30 days. And then I never stop follow-up. Unless, alam mo yun, maaaring sinabi niya, wag mo na ako iti-text, wag mo na ako i-message, gano'n, di ba? Unless wala na yung tao, di ba? Di ba? So, hindi na ako nagpa-follow up. Okay? So, may natututunan ba tayo, mga mentors? Huwag kayo hinto, kasi no doesn't mean no. Every 3 to 6 months, ang tao nagbabago ang isip. So, ako may pina-follow up ako every 3 months, may pina-follow up ako every year, may mga pina-follow up din ako na every 6 months. Depende sa tao po. Okay, so I hope may natutunan tayo. Again, recap natin, commit to succeed, 5 to 10 years.
Commit to hitting the sapphire rank. Develop yourself every day. Plug into our system. Atinan nyo po lahat ng training natin. And commit your plans to the Lord. Okay? So bakit ba importante to mga mentors? Kasi ako, naniniwala po ako, success, it doesn't come from us. Akala ko rin dati ang success, it comes from me. Pag magaling ka, pag marami kang connection, pag masipag ka, pero ang totoo, success doesn't come from us. Success comes from God. Amen ba tayo dyan, mga mentor? 'Di ba? Sabi po sa Proverbs, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Kahit hindi po kayo magaling, kahit po hindi kayo maraming koneksyon, 'di ba? Kahit lahat na ng disadvantage nasa sa inyo, pero pagkasama nyo po si Lord, kaya kayo gawin top earner. Kaya pong baguhin ang buhay nyo. 'Di ba? Although may mga tinuro po kami dito mga strategy, pero nasa taas po, no? Yung batas ni Lord, no? Sa mga strategy na to, no? Yes, kailangan mag-hard work, pero iba po talaga pagkasama mo si Lord. Yan po sikreto, no? So, yun po. I hope may natutunan po tayo. Maraming salamat po sa pag-attend ng ating training, and always remember, nasa application po, no? Ng training natin ang susi sa inyong tagumpay. So apply po natin lahat na natutunan natin. Maraming salamat po for attending our training, mga mentors. God bless po and see you at the top. Thank you, mentors. Bye-bye.